sabihin, to be firm. Maging matibay ka. Kaya ang sinasabi ibig sabihin, humanda ka. Maging handa ka. That's prepare. Sa pagbabalik ng Diyos, mga kapatid, ang kukunin ng Lord, hindi yung maghahanda pa lang. Right. Ang kukunin ng Lord, yung handa ka. Ikot ba tayo para saan? Baka naman yung nasa isip mo ninyo, mga kapatid, naglilingkod po tayo, ay wala lang. Tandaan niyo ang ating goal. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong ibang layunin kundi ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kung naglilingkod ka na hindi buhay na walang hanggan, ang after mo, huwag ka na maglingkod sa Diyos. Amen. Kung ngayon ang paglilingkod mo ay taken for granted kasi nandun yung kaibigan mo, nandun yung mahal mo sa buhay na hinda naman ako. Kaya ka nandito, maswerte ka, hinila ka, papunta sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang layunin ng mga anak ng Lord kapag naglilingkod sa Panginoon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Yun ba yung goal natin sa paglilingkod sa Diyos? Amen. Oh, come on, mahina. Yun ba yung goal natin? Amen. Gusto ko parinig mga kapatid, kung ang goal mo ay buhay na walang hanggan, sumigaw ka ng thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Ang mga anak ng Lord, kapatid, ang ginagawa dapat yung buhay na walang hanggan. Pero hindi ka makakarating sa buhay na walang hanggan na yun kung hindi ka naghahanda sa iyong sarili bilang isang anak ng Diyos. Kapag hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus, magpabautismuhan. Yun na yung tanging kapit ng Lord sa'yo para makarating ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang tanging paraan para magiging pag-aari ka ng Diyos. Yun lang yung tanging paraan kahit pa paano magpakaptid ka sa Panginoon. Kailangan ba yan? Yes. Kung hindi mahalaga ang bautismo, edi hindi na sana inutos ni Jesus at hindi na sana ginawa ng mga apostoles yun. Right. Ang sabi kasi mapati salita ng Lord, kung sino man ang meron o ang sumasampalataya at mabautismuhan ay siya maliligtas. Mark chapter 16 verse 16. Kung sino man ang sumasampalataya at mabautismuhan ay siya lamang maliligtas. Ang sinasabing prepare to meet thy God, meron pong proseso para makasalubong mo ang Diyos. Amen. Amen. Wala yun mga kapatid is, ang paglilingkod natin sa Panginoon, simula sa araw na ito ngayon naririnig mo ang mensahe ng Lord, mag-prepare ka na ikaw ay kasama sa magbabalik ng Diyos. Amen. Yan ang paghandaan mo. Amen. Meron po tayong mandate mula sa Panginoon. Amen. Ang mandato po natin ay mangangaluwa ka. Tama? Dalhin mo ang kaluluwa sa pakanan ng Diyos. Dalhin mo yung mga masasamang tao sa simbahan. Pastor Gia, humanda ka. Dadalhin nila dito ang mga tao na wala nang pwede tumanggap sa kanila, pero sa simbahan na to, tatanggapin sila ng Diyos. Kasi ang madalas tinatawag ng Lord, yung mga buhay na patakot na lang. Hawak ka ng Diyos, hindi patakot buhay mo. Pero kapag walang Diyos sa buhay mo, sasabihin ko sa iyo yung patakot buhay mo. Parang ikaw din, nung nahila, nung natulak, papuntang Diyos, parang ganun din ang kwento. Ibig sabihin, piniprepare ng Lord ang buhay mo para sa kanyang pagbabalik. Masuntukan natin ang Diyos. Amen ba? Kaya ang pag-prepare, pag sinasabing prepare, mga kapatid, huwag kang halaan na wala kang gagawin sa iyong paghanda. Paghandaan mo na ang buhay mo dapat ibigay mo sa Diyos. Una, Amen. magpabautismo ka. Amen. May pinoproseso na ang Lord sa buhay mo. Kaya kung ako sa iyo, manatili ka sa church na to. Manatili ka sa mga leader. Manatili ka sa pastor mo. Kung ano ang kalooban ng Lord, magpasakop ka. Upang ang kalooban ng Lord
Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Manatili ka sa church. Huwag kang katulad ng Kristiyanong sakam. Ang Kristiyanong sakam namin ganito. Paglinggo sa church. Paglunes hanggang Sabado sa salimutan. Hepo ng Lord sa kanya. Kristiyanong sakam. Ang gusto ng Lord, pag Kristiyano ka, maging matuwid ang lakad mo. Amen. Huwag kang gusto katulad ng Kristiyanong sakam. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ko niyan. Ayaw ko yan. Grabe naman si Kristiyanong sakam. Ayaw ko. Para medyo siya ng konti. Kristiyanong Dalmatian ko. Dalmatian. Nakita ba kayo ng asong Dalmatian? Amen. Ano yung tsura? Black and white. Polka dots. Dito to, nakita ba kayo ng Dalmatian dog? Ano yung tsura? Polka dots. Polka dots, di ba? Batik-batik. Gusto mo gano'n maging Kristiyano mo, marami ng batik sa buhay mo? At ang batik na mga batik yung mga ginagawa natin pagkakasalang sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ko din yan. Eh di ka. Huwag kang maging Kristiyanong taga-Zimbabwe. Zimbabwe. Zimbabwe. Walang magandang fellowship. Parating ng linggo, after na Zimbabwe. Ang totoo man ang tanggol, kapatid, after ng pananambahan, may magandang fellowship. Mayroong masayang atmosphere. Mayroong yakapan, mayroong umustahan, mayroong awitan. Why? Yun kasi ang gusto ng Lord. Yung after ng pananambahan, nanatili ang pag-ibig, nanatili ang pagkakaisa, nanatili ang pagmamahalan. Hindi kasi katulad ng taga-Zimbabwe. Zimbabwe. Grabe, international si Pastor. Eh di doon pa tayo! Baka taga-Sambales ka! Simbales! Baka Simbales! Nagpapaalam! Galit kay kapatid, galit kay pastor, ganyan lahat Zimbabwe! Ayaw makipag-friendship! Ayaw makipag-fellowship! Ayaw ko dyan! Masyadong mababa tingin nila sa akin kasi hindi ako nang marunong mag-bihis. Hindi na ako marunong na nito, kaya alis na lang ako. Ayaw ko na sa church na yan. Bakit na talaga yan? Ayaw ka lang yan. Nadadamay ko yung itsura. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga-Sambales, di ba? Ang gusto kasi ng Lord, kapatid, sa isang araw sa Panginoon ay kasi katulad ng higit pa sa isang libong pagpapala na hinanda ng Lord sa iyo. Bago ka namin yun! Kaya kung pag nasa church ka, mag-enjoy ka, makipag-enjoy ka, makipag-fellowship ka, kasi yun ang kalooban ng Lord. Why? A day in the courts of my God is better than 1,000 bitter things. Amen. Ayaw pa naman. Ang Amen. prepare na sinasabi, doon natin mababalasan ngayon kung handa na ba tayo sa pagbabalik ng Diyos. Kung hindi ka pa handa sa pagbabalik ng Diyos, ngayon pa lang umpisahan mo nang maghanda sa sarili mo. Ngayon pa lang baguhin mo na ang buhay mo. Kung meron ginagawa na hindi gusto ng Diyos, ngayon pa lang gawin mo na ang tamang ayon sa kalooban ng Lord para sa pagbabalik ng Panginoon, kasama ka sa harapan, kasama ka sa iniligtas ng Diyos. Ngayon pa lang maghanda ka na. Huwag kang maghanda kung sa kapabalik ng Diyos. Go! Wala na pong pagkakataon sa paghahanda doon. Amen. Kahit pa lang importante, kaligtasan ko. Amen. Meron. Amen. Ayun ba? Sabi ko nga sa alat ni Sita, tandaan mo palagi, hanggang hindi pa nagmamayari ang Lord sa buhay mo, dapat mo nang ibigay ang buhay mo sa Diyos para ang Diyos ang mag-control sa iyo. Hello. Amen. Ba't kaya ko nasabi? Mga may asawa, hindi niyo control ang inyong mga asawa. Tandaan ninyo palagi mayroong protocol ang Diyos. Merong chart ang Lord. Kung kayo hindi pa kasal, magpakasal kayo. Hello? Amen. Kung hindi pa kayo kasal, magpakasal kayo. Nagsama na kayo, may anak na kayo, di ba?
walang pagpapalit mo. Amen. Ang projects ng Lord ganito, Diyos, makinig sa mga asawa, Diyos, husband. Sabihin mo sa katabi mo, husband daw. Husband daw. Diyos, husband, family, ministry. Maraming nagkauntugan, maraming mong bukol ang mga ilan dito mga kapatid. Pinagpalit kasi nila, Diyos, ministry, family. Sabihin ng yung hindi convert na asawa, ano yung bakayan mo sa aming Biblia? Hello. Dapat nandito tayo sa protocol. Diyos, husband, family, ministry. Kung may asawa ka, pero pag binata talaga ka, God, ministry, family. Para hindi ka maligaw, hindi dapat nakikitaan ng mga anak ng Diyos na kayo. Mga asawang babae, tandaan po ninyo, meron kayong asawang lalaki. Amen. Kung saan sila yung namumuna sa pamilya. Huwag sana meron dito na ang bossing commander general sa tahanan ang asawa ng babae. Huwag sana naman. Kaya magulo ang buhay. Kahit Kristiyano na pastor? Yes. Kasi hindi nasunod ang gusto ng Diyos. Amen. Kasama ba ito sa pag-prepare, pastor? Yes! Kasama ito sa pag-prepare. Nag-auto-focus yung kasi. Hindi kasi pwede na ikaw lang yung merong tamang relasyon sa Lord pero ang pamilya mo, pangit ang relasyon. Sa lahat ng mga pinagpalang husband dito sa Amen. Amen! Yan dapat! Origin ko! Sa lahat ng mga pinagpalang husband dito, magsabi ng Amen! Yun. Kapag hindi ka nakaibigin sa Sasagot pa nga. hindi ka sa Lord. Kung mag-Amen. Alam ka, sir, mo, pag hindi uminig, no? Subukan mo mamaya. Wives! Tandaan niyo palagi, mahal kayo ng inyong husband. Amen. Pero huwag na mapusuhin yung pagmamahal ng inyong husband. Amen. Sobrang mahal ko yung asawa ko na yan. Yun eh. Pero hindi ibig sabihin na dahil sobrang pagmamahal ko sa kanya, magpa-under ako sa kanya. Kamot niya. Amen. At alam niya ang kanyang room. Mga wives, tandaan niyo palagi, ang ganda ng sinabi ng Lord sa Biblia, a suitable helper for the Lord. Suitable helper. Nikis, pahingi ng pamasahe. Ito! Humingi lang nga nang nagagalit ka pa eh. Pahingi ko ng baon. Ubusin mo. Tumili ng baon eh. No. Siyempre, yung sobrang understanding yung husband, sobrang bait. Okay na lang. Alis ako sa husband. Grabe talaga si Jesus. Ang gusto kasi ng Lord, kapatid, ituwid tayo sa kanyang kalooban. Amen. Hindi ka mag-blessed sa husband sa partner mo! Bakit hindi ka magsalita ng Hindi na po kasi sila sa showbiz. Mayayain Hindi ng lang daw po. pastor. Nahiya lang daw po. Mayayain ng pastor. Pwede na may balik, pastor! May balik ko yan! Bakit? Nung iniibig mo ba, tinanong mo yan kung sino siya? Ang alam mo lang naman, iniibig mo siya eh. Yun. Nung nanligaw ko sa'yo, tinanong mo ba kung anong lahi ka? Dahil aswang pala yan. Tapos ngayon ka lang nagsisisi. Ayaw mo sa kanya. Delikado pala dito yung Tapos nanonood. na, iniibig mo na. Nandiyan na yan ang gagawin mo. Mag-isa pa.
Ang anak ng pastor niya naman yun, kung saka kasal, may anak, nagsama na, saka pa nagsisihan. Kung hindi mo lang ako pinilit talaga, hindi mo. Palagpag mo na sa Panginoon mga kapatid. Nakarating pa ako. Nakarating pa. May delikado. Kasama kasi sa preparasyon yan. Hindi kasi pwede na ikaw, husband, sa Panginoon, ang wife mo, wala sa Panginoon, hindi mo pwede yan. Man. Kaya nga palaging may boxing sa tangan eh. Hindi mo pwede yan. Hindi rin pwede na ako si wife sa Panginoon, si husband, wala. Na doon sa tanggero. Bawal mo yun, wala ka doon. Ang gusto ng Lord, kung paano kayo pinagkaisa ng Lord, paano kayo bilang isang dibdib, bilang gusto ng Diyos, Amen. na maangkin kayo ng buong buhay. Amen. Pwede ba mapatid ko ang katagal mo ngayon ay mahal mo sa buhay, sabi mo sa Kanya, piniprepare ang Lord, ng Lord ang para sa akin. Blessed ka, hindi mo ka sa Lord. Amen. Ikaw ngayon, ang maging kamay ng Diyos para sa Kanya. Manatili ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Ano bang nakita mong negative dito? Huwag mong kunin yun. Kunin mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Meron akong isang katanungan sa inyo. Sa pagbalik ba ng Diyos, nagawa mo ba ang pinagawa ng Lord sa iyo? Nagawa mo ba ang pinagawa ng Lord sa iyo? Ang pagiging leader mo ba sa church na to? Basta leader ka lang. Mag-function ka lang pag mayroong event. Di mo ba alam na isa ka sa katugunan ng prayer ng pastor mo? Amen. Yung lubod, iyak ng iyong pastor mo. Di mo ba alam kayo ang kasabutan mo? Kapatid mo na, kasabutan mo. Di mo ba kasabutan mo na? Kaya sa, ano ba yung isa ko yung Sir, Musician, Evangelism, Youth President, right? First, kulang ninyo. Medyo kulang ng commitment. Second, ano ba kung kulang leaders? Time sa Panginoon. Kumusta ang dami mo sa Lord? Sarap tumugtog. Sarap umawit mo sa prayer. Pero ang lahat ay nagiging showmanship na Lord. Pangatong kulang. Hindi mo binigay ang buong abunin mo sa Diyos. Meron ka pa rin down ngayon. Meron dito sa mga leaders, paandam-andam ng pagiging Kristiyano. Tandaan yung leaders, the moment na lumayo kayo sa Panginoon, may gagawin ng Lord sa pamilya ninyo. Kapag nagpabayaan ninyo ang inyong ministry, kung ang puso ka